Balita, binatikos ni United Nations o UN Special Rapporteur Agnes Callamard ang tinaguriang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pinuna naman ng ilang eksperto ang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Aliwas umano sa napagkasunduan ng mga lider ng iba't ibang bansa noong nakaraang taon ang war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay UN Special Rapporteur Agnes Callamard. Badly thought out, ill-conceived drug policies foster a regime of impunity, infecting the whole justice sector and reaching into societies, invigorating the rule of violence rather than the rule of law, eroding public trust in public institutions, breeding fear and leading people to despair. These have been well documented throughout the world. Kinikilalaan niya ng mga lider ng mundo na hindi epektibo ang pagpatay sa mga drug addict at drug pusher bilang solusyon sa problema sa illegal na droga. Nagpapalala lamang anya ito sa mga kaso ng extrajudicial killings, mga krimen ng mga vigilante at ang di pagsunod sa batas. There are other ways, better ways, evidence-based, scientific ways of combating drug abuse and trafficking, ways that do not make matters worse. Maging ang ilang mga eksperto sa drug policy, pinuna rin ang kasalukuyang kampanya ng pamahalaan kontra droga. Hindi nila ito digmaan laban sa droga, kundi laban sa mga taong itinuturing na di kanais-nais. There's no such thing as a war on drugs. All you need to do is to look at who's being arrested, who's being killed, the poor people in your society. The Philippines is seen as a transshipment point. That has not been what has been necessarily or overtly targeted in the current war on drugs. Dumipensa naman si Callamard sa pahayag ng Malacanang na hindi siya nakipag-ugnayan sa pagpunta niya sa Pilipinas. They are entitled to monitor me, absolutely. They have, I am here at the invitation of the university and of the task force, and I will participate to the discussion in that role, and that's the only contribution and work that I will be doing over the next 2 days. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City.